Hallelujah, praise God, purihin po ang Diyos na buhay. Mga kapatid, sa umagang ito, sa ating pagpatuloy po sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, no? Sa araw na ito ay nasa ika-31 ng December, no? 31st of December sa taong ito. Mga ilang oras na lang ay mag-2026 na. Ngunit hindi po natin palalagpasin ang salita ng Diyos, no? Kung matatandaan po natin, mga second week of December, may nagaganap na mga dati-rati Christmas party ang tinatawag nila. We called it Christmas party kasi nga dahil it is referring to Jesus, ang pagbabalik ni Jesucristo po. Din ang iba naman sa kasalukuyan ay tinatawag na ito na year-end Thanksgiving party or year-end Thanksgiving. Bakit? Kasi nga tama din naman sila. Kasi kung Christmas party ang isi-celebrate mo, meaning to say, nakapokus lang siya sa mga Christians. No? How about ang mga kapatid natin na hindi nanampalataya kay Jesucristo? So, kaya ang term nila, year-end Thanksgiving. So, kung matatandaan po natin, ang pinakapunto natin dito, ang buwan ng December po ay puno ng festivities, no? Maraming mga activities, may mga regalo kahit sa mga kasambahan, may mga Thanksgiving, no? Kasi nga pagbalik tanaw sa isang taon kung gaano ka-faithful ang Panginoon kahit sa mga companies, sa kahit yung mga nasa gobyerno, may mga magkabilaan po ang parties. Then, na-check ko rin sa araw na ito, siguro mamayang gabi, mag-umpisa pa, may tinatawag na New Year's resolution, no? Kasi nga, may mga gusto na sila baguhin sa buhay nila. So, nais ko lang ipaalam sa lahat na hindi sa pamagitan ng sinasabi natin ang makabago sa atin, kundi ang tao talaga na nakay Kristo Jesus. Kasi sinabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ Jesus, he is the old has gone and he is if anyone is in Christ Jesus, the old thing has done and new things has come. Meaning to say, ang lumang pagkaikaw po ay nawala na at bagong pagkatao na, no, ang andyan sa iyo. Kung noon namumuhay ka sa tradisyon, namumuhay ka sa kasalanan, ngayong baguhin. Pero sa mundo yon, pero sa Diyos, yun po ang sinasabi. Only Jesus can change our life. Kaya nga may mga policy, mga directive sa isang company or saan ka na organization, may mga bylaws, no? Isa lamang yan sa mga dahilan para ang tao hindi makagawa ng violation. But ang tunay na makabago sa tao ay hindi sa pamagitan ng policy, directive o batas man, kundi ang salita ng Diyos po dito sa Biblia, the Word of God. So, ang pag-aralan po natin, dahil nasa buwan pa tayo ng December, ilang oras na lang sa taong ito, ay ang pagbabalik po ni Jesucristo kung paano siya dumating dito sa mundo. Kasi ang iba, no, kiniklaim nila na December 25th, so wala na tayo. Basta, ang importante na ang pagbabalik, no, nung dumating, hindi pala pagbabalik, nung dumating si Jesus Christ that time, no, na matatagpuan sa Book of Matthew, sa chapter 2. So, yun po ang babasahin natin, Matthew chapter 2, verses 1 to 17, kung paano sinalubong ng tao nung unang panahon. Kasi ngayon, ang pag-celebrate na party, nag-inuman, nag-videoke. So, ganun ang pamaraan ng mundo ng pagsalubong, no, ang pag-celebrate. So, basahin ko po, then i-explain natin verse by verse. Kung paano dumating si Jesus Christ, yung totoo. Kung paano siya dumating dito sa ating mundo, kasi sinabi niya ng Panginoon that he gave the only son who is Jesus. Sabi niya dito, the visit of the wise men, no?
Hindi po three kings, wise men ang sinasabi dito. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them, Where is the Christ was to be born? They told him, And Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, And you, O Bethlehem in the land of Judah, are by no means less among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Verse 7, Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. Kung sa kanito in IV version, exact time. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I too may come and worship him. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them, until it came to rest over the place where the child was. Meaning to say, hindi na siya baby, child na ang tinutukoy dito. Meaning to say, 2 years old to 9 years old na ang edad. Kasi child. Sabi niya, when they saw the star, referring to Jesus, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child. No, child naman ang sinasabi dito, hindi naman baby. With Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense, and myrrh. And having, verse 12, last verse, and having been warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Hallelujah! Praise God! Purihin po ang Diyos na buhay. So mga kapatid, sa binasa po natin na scripture sa the Gospel of Matthew, chapter 2, verses 1 to 12, no? Sinabi dito, may mga wise men, sabi sa verse 2, from the east. East? Wise men from the east, mga kapatid. So hindi sinasabi dito, mali po ang sinasabi ng mundo na may 3 hari. Hindi rin natin masasabi, 2 lang sila kasi naglalakbay nga sila, may mga dala sila. So meaning to say, ang mga wise men na ito, alangan sila lang yung nagdala ng kamilyo. May posible, may mga bodyguard pa yan, may security, may mga alipin pa yan. Kasi noon, nung unang panahon, by label ang tao, kung nabilong ka sa alipin na pamilya, alipin ka na habang buhay. Parang ganon. Kung nasa middle class ka, middle class. Kung nasa taas ka, ganon po. So meaning to say, these wise men, hindi natin masabi kung 3 ba sila, 6 ba sila. Basta marami to sila. Kung intindihin natin ang salita ng Diyos, masabi natin posible 8, 10 sila. Kaya siyempre may mga laborer pa yan, may nag-operate ng kamilyo. Kung sa atin pa, driver ng sasakyan, may nag-karga-diskarga pa ng mga gold, sa binanggit sa verse 12. Then sinabi dito, nagaling sila sa east, meaning to say, hindi sila mismo nanggaling sa Jerusalem, nanggaling sila sa ibang lugar. Saan ba ang Jerusalem? Hindi ba galing sila sa Middle East? So meaning to say, mga kapatid, these wise men ay hindi po sila mga Diyos. Ito po ay Gentiles, no? Kasi nga dayo sila. Kasi kung
mga Diyos pa sila, mga Hudyo pa sila, dapat andun sila sa pamunuan ng empero kasi that time nagpalista sila para sa tinatawag na taxation. So hindi man yan magawa ng isang buwan lang, kundi taon-taon talaga yan kasi lahat ng tao ng mga Hudyo magpalista talaga. So meaning to say, nagkaroon ng registration that time. So maraming proseso yan kasi parang mag-profiling sila. So yun po. Din sinabi din dito, hinanap nila kasi nakita nila ang star. For we saw his star. It is referring to Jesus. So may bituin pala. Para sambahin nila ang star. Sino bang star na to? 'Di ba? May binanggit sa, I think in the book of Revelations, may binanggit doon sa book of Revelations about the stars na sinabi doon, basta sa Revelation siya, may sinabi doon na Revelation chapter 22 verse 16, tingnan natin, na sinabi doon na si Jesus, the bright morning stars, sinabi niya, 16, sabi niya dito, I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendants of David, the bright morning star. Hallelujah, praise God. So, yun pala ang nakita nila, ang star. It is referring to Jesus. Parang naging guide nila that time. Hindi ba, nung unang panahon, hindi pa uso ang kumpas. Nung matandaan ko noon, nung nag-schooling ako, may instructor ako, sabi niya, star lang daw ang ginatingnan nila pag nagalakad sila, parang guide nila para matunton nila ang lokasyon. Yun din ang noon, ang trabaho ng manlalayag noon sa dagat. Stars po, ginamonitor nila ang stars. So yun po mga kapatid. Then, bakit nabanggit nila ang stars? Ang bigyan natin ng emphasis ang stars. Bakit nakapokus sila sa stars that time? Bakit may nag-concentrate sila na mayroon talaga stars si Jesus, no? Ang Messiah na ipinanganak. Kasi sabi dito sa Numbers, I think in Numbers chapter 24 verse 17, may nasabi sila, no? Kasi ang wise men that time, they are wise men kung sa kasalukuyan natin yan, parang mga astronomer sila ba, mga scientist sila. They are not sitting na basta lang nagabasa ng libro, kundi gumagawa sila ng pagsasaliksik na something is nakikinabang po ang gobyerno natin. So ang pamamalakad, ang gobyerno noon, ang pamamalakad ng bansa noon, hindi lang sila nakapokus ng hari kung ano lang, kundi nagkonsulta din sila sa mga wise men, may mga advisor din yan, mga prophet. Kasi parang guide nila, may consultation kung sa atin yan, mga national advisor, mga ganun ba? May mga spiritual advisor. Ganun din yung mga leader noon. So dito nabanggit ang stars. Kasi nga sa 24 verse 17, marahil nabasa na nila ito sa scripture that time. So pinag-aralan talaga nila na ito, na may lalabas talaga na star. Pag lalabas ang star, may isinilang, no, na Messiah na si Jesucristo. Sabi dito sa 24 verse 17, I see him but now, I behold him but not near. A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. It shall crush the forehead of Moab, the break down all the sons of Sheth. So meaning to say mga kapatid, noon pa pala alam na nila sa Old Testament na may darating na Messiah. So binanggit ang scepter dito na manggagaling kay Jacob. Jacob is referring to Israel. No, sa genealogy kay David din si Jesus. So ang scepter na binanggit dito mga kapatid, it is referring kingship po, authority, hari po
Ang scepter, something na singsing siya na nag-symbolize po na ikaw ay isang hari. Dineclare ka na isang hari. So authority po siya, kingship. So yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. So noon pa pala, alam na nila. Hindi na pala sabi na sikreto, kundi alam na nila na prophesy na pala sa Book of Numbers na sisilang ang Messiah na si Jesus Christ. Din dito sa verse 4, nung narinig na ni King Herod, gi-assemble niya ang lahat ng mga pari, lahat ng mga leader, mga advisor, cabinet members niya para magkaroon ng confirmation. Sabi niya, tinanong niya ngayon ang mga cabinet niya, nasaan ba ang isisilang Messiah? Din sinagot siya, in Bethlehem of Judea, for so is it written, for it is written by the prophet, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means less among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. So, kahit nga ang mga nakapaligid kay Herod that time, alam na nila na may Messiah na isilang, kasi nga naisulat na. Marahil, sinabi ko nga kanina, nag-aral na sila. Kumbaga, ginamonitor na nila. Pinaglaanan nila ng panahon, ng oras, ang pagsilang ng isang Messiah na si Jesus Christ, mga kapatid. Bakit nila nalaman na mayroong Messiah na isisilang that time sa Bethlehem? Kasi nga, mga kapatid, kung pupunta tayo sa Micah, kanina sa Numbers, no? Confirmation. Ngayon sa Micah naman, sa Old Testament naman ito, hindi pa nagkatawang tao si Jesus Christ that time. Sa Micah chapter 5 verse 2, anong sinabi niya? Sabi ng Micah chapter 5 verse 2, but you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be born ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. Hallelujah, praise God. So noon pa pala, mga kapatid, even ang nasa government ni Herod, King Herod that time, si King Herod kasi isang pinakamasama na tao, but kailangan ma-inform siya na may mas sigit pa sa kanya, hari, sa lahat ng mga hari na isisilang niya, na na-prophesy na si Jesus that time sa Book of Micah. So sinabihan nila, in-inform nila ang hari na mayroon isisilang. Din dito, dahil narinig niya, nagkaroon ng confirmation, kaya akala nila nagloko-loko lang yung mga wise men that time, na-confirm na niya sa kanyang mga chief priest. Din ngayon, sinumon niya ang mga wise men. Tinanong niya nilo, what time the star had appeared? Tinanong niya, no? Kung sa NIV version ito, mga kapatid, exact time. What exact time ito darating? Alam niyo, mga kapatid, kahit ako napatanong ako, bakit Panginoon na isulat pa ang exact time dito? Ano bang ibig sabihin ang word na exact time? Kahit sabihin natin, although itong mensahe na to galing kay King Herod, pero it connotes something, no? Or someone. May punto siya, exact time. Ano ba ang essence dito? Bakit nabanggit ba? Ako, nung binasa ko ito, kasi nung nagsamba ako, ang narinig ko about sa
wise men, no? Ang pagsisikap ng wise men. Pero dito, sabi ko, nung nireview ko siya, bakit nasulat pa sa New International Version, nakalagay talaga doon, exact time. Kasi nga, kung ang kapanganakan ni Jesucristo, may exact time, ang kanyang pagbabalik din, may exact time, ang tinatawag na rapture, mga kapatid. So, hindi ibig sabihin na ipinanganak siya, may exact time din ang kanyang pagbabalik. So, importante pala, napaka-importante ng oras natin bilang isang mananampalataya, bilang isang born again Christian. Kahit yung pagsamba natin, dapat exact time. Yung pag-attend natin ng prayer meeting, hindi pwede na malit tayo, exact time. Kahit nasa opisina ka, dapat exact time. Importante pala talaga ang oras. Hindi pwede na malit ang anak ng Diyos, no? Ang totoong born again Christian. Kaya pati oras, mga kapatid, ipinunto po dito. So dito ang nangyari sa verse 8, sinabi ni King Herod, "Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I to me come and worship him." Sabi niya, go search diligently. Kung sa NIV version ito, carefully, search carefully. Alam mo ito, mga mensahe ni King Herod, kung bigyan natin ng walang halaga ito, kasi King Herod nga that time na i-record sa Biblia na isa siya sa pinakamasamang hari. Gusto niya walang maglabaw sa kanya, walang mangimbabaw sa kanya. Gusto niya siya talaga ang nasa itaas, makilala. Kahit that time pinapatay nga nung umuwi yung wise men, hindi na bumalik sa kanya, pinapatay yung mga between 2 years old na mga bata kasi hindi niya nakita si Jesus. So, go and search carefully. Although ito ay galing kay King Herod na mensahe, kapag pala tayo ay totoong nanampalataya sa Diyos, kailangan we will search carefully, no? Kailangan pala hanapin natin, siguruhin natin ng mabuti ang paghahanap sa totoong Diyos, sa totoong Panginoon, kung saan talaga tayo, kung ano talaga ang totoo. So we search carefully, mga kapatid. Hindi pwede yung narinig lang natin na sabi, kundi dito hanapin talaga natin, i-search talaga natin ng mabuti kung ano yung katotohanan, ang salita ng Diyos. Hindi yung naririnig lang natin sa ating mga magulang, kay ate, kundi Word of God. I-search po natin carefully. Kasi may nasabi doon sa John chapter 5 verse 39, anong sinabi dito? Search the scripture and you testify about Jesus. So, Word of God ang i-search natin, kasi doon ang tunay na mensahe kung anong ibig sabihin. Din dito sa verse 10, anong sinabi sa verse 10? Sabi dito, nung nakita na nila ang child, so meaning to say, hindi siya baby, mali yung nasa mundo na description. Kasi kung baby, between 0 age to 1 year old. Kung child, maybe 2 years old to 9 years old, o 10 years old nga, child pa ang tawag dyan. No? So, meaning to say, malaki na ang bata, marahil nakapagsalita na. So, child was, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Napakasaya nila. Ganun pala. Sabi nila, ito na talaga ang Messiah na hanap natin for 40 years, for 30 years. Ilang dekada natin hinahanap na tao na si Jesus Christ. So ganun po ang nangyayari noong unang panahon. Kapag ikaw pala ay totoong born again Christian na, ikaw pala nasa kay Kristo na, dapat hindi
mapigilan ang kasiyahan. Kailangan pala palagi kang nakangiti. Positibo ka palagi kasi natagpuan ko na talaga si Jesus. Kaya pala bilang isang born again Christian, masayahin tayo palagi mga kapatid. Hindi yung parang ilang kilong problema, no, ang pinapasan natin, kundi palagi tayo masaya. Bakit? Kasi natagpuan na natin si Jesus. We are in Christ Jesus na. Born again Christian na tayo. Ang old self natin, binura na natin. Bago na. No? Ang former things, inalis na natin. Kinalimutan na natin. Kasi si Jesus na ang namumuhay sa atin. So yun po mga kapatid. So dito na tayo, panghuli na, verse 11. And going into the house. So bahay na ha. Binanggit ang bahay. Hindi sinabi na manger. Hindi sinabi pasungan. Kulungan ng kuan. Bahay na ang sinabi. Marahil, tapos na ito gipanganak. Doon na, nakaplastar na sa bahay. They saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worship him. So nung nakita nila, they fell down and worship him. So dito mga kapatid, ang pagsalubong pala nila kay Jesucristo ay sinasamba nila sa pamagitan ng they fell down and worship him. Meaning to say, ang pagsamba pala sa Diyos. Kailangan pala nakayuko tayo, nakaluhod tayo. Kaya totoo yung sinabi sa Psalm 95 verses 1 to 7. Kung basahin mo doon, nakasulat, nakarecord doon kung paanong pagsamba. Then last po mga kapatid, the opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. So nung nakita na nila, they opened their treasures. Anong treasures? Gold. Sa bagay, ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi lang sarili natin, kundi isa sa ibigay natin ang mga treasures, mga something is valuable nang galing sa atin. Pero dito mga kapatid, hindi lang pera ang binigyan nila, kundi gold. Gold is something is valuable kahit ngayon sa kapanahunan natin. Ganun nila gisalubong ang Diyos. Inalay nila ang isang mahalagang bagay tayo. Kung may 10 100 ka, lahat bago, isang luma, siguro yung pinakaluma ang ibigay mo. Kung may identification naman sa pera, may 100 ka, 50, 20 Gs, siguro yung 10 pesos ang ibigay mo. Kasi sabi mo, bigay lang yan. So, ganun mga kapatid. So, alam na natin kung ano dapat ang gawin natin, kung papaano nila sinalubong ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So, dito mga kapatid, although andon na ang mga physical na bagay, tangible na mga material na bagay na ialay natin sa atin ngayon is about tithes and offering. Isa yan, no? Kasi utos talaga yan ng Panginoon. Kahit sa New Testament, sinabi niya ni Jesus sa Matthew chapter 22 verse 21, ibigay mo ang kay Caesar, meaning to say, mag-tax ka sa government, din ang para sa Diyos, ibigay mo rin. So yun po, malinaw doon. So dito, ano pa ba ang dapat ialay natin? Dito sa Romans chapter 12, may nakarecord sa Romans chapter 12 verse 1. Ano ba ang sinabi doon sa Romans chapter 12 verse 1? Basahin natin para malinaw. Sabi niya dito sa second part, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang pagpresenta pala natin, ang pagsamba natin, isa na doon ang ating mga sarili as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang ating bang pagsamba mga kapatid sa ating Diyos, ito ba ay makatotohanan? Ito ba ay totally surrendered to Jesus? O sa panahon na magsamba, ang iniisip mo, ang utang mo, ang problema mo, kaya hindi ka makagalaw ang Holy Spirit sa iyo. Kaya ang pagsamba pala natin,
totally surrender tayo kay Jesucristo, wala tayong ititira. Buong buo ibibigay natin acceptable sa Panginoon. So yun po mga kapatid, naway sa 30 minuto na pag-share natin ang salita ng Diyos, ipinaalala sa atin kung ano ba talaga ang totoong pagsalubong sa kapanganakan ni Jesucristo po. So yun po, purihin po ang Diyos na buhay. Hallelujah, praise God.